Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. O anak, aalis ka na ba? Ito ang baon mo. Sambit pa ni Manong Lito sa kanyang anak na si Kiko. Habang inaabot ang baon nito sa kanyang anak at inaayos pa nito ang kanyang kurbata. Kinuha naman yon ni Kiko at nagpaalam na rin upang pumasok na sa eskwelahan. Sige po pa, salamat po. Sambit pa ni Kiko sa kanyang ama. Walang anuman anak, nasa na pala mga kapatid mo? Tanong ni Manong Lito habang hinahanap ang iba pang mga anak nito. Yung iba po nagbibihis pa po papa. Antayin na lang po natin. Sambit pa ni Kiko. Si Manong Lito na lamang kasi ang nag-iisang magulang nila Kiko at ng mga kapatid nito noon pa man. Kaya naman ginagalang niya ang kanyang ama na nagpapaaral sa kanila. Suportado naman sila ng kanilang ama at araw-araw ay meron silang natatanggap na baon. Hindi naman kasi mayaman si Kiko. Tama lamang ang kanilang estado sa buhay. Nakakakain naman sila ng kanyang ama at iba pang mga kapatid na sila Lily, Totoy at Jenny. Si Kiko ang tumatayong panganay sa magkakapatid, kaya naman siya ang palaging nagbabantay sa kanyang mga kapatid. Ilang minuto lang ang nakalipas ay agad na nagsilabas sina Totoy. Isang minuto ang lumipas ay si Lily at ilang segundo lang ang lumipas saka sumunod ay si Jenny. Nakabihis na rin si Manong Lito nang magsilabas sa mga to. Naka-corporate attire ito at talaga namang kagalang-galang ang itsura ng kanilang ama na si Mang Lito, habang ang mga anak nila na sila Kiko, Lily, Totoy at Jenny ay mga nagsisipag-aral na. Malapit na rin magtapos ang anak ni Mang Lito na si Kiko. Ang sumunod naman na anak niya na si Lily ay third year high school. First year high school naman si Totoy at si Jenny naman na bunso nila ay grade 6 at elementarya pa lamang. Sa araw-araw na papasok ang mga ito ay hindi pwedeng walang baon ng mga ito, kaya naman ang nagsilabas sa mga ito ay isa-isa niyang binigyan ng pera ang kanyang mga anak. O, ito ang sayo. Galingan mo sa eskwelahan Lily ah. Sambit pa ni Manong Lito sa kanyang anak na si Lily. Sumunod namang binigyan ay si Totoy. Ikaw naman Totoy, yan ah, ibili mo ng pagkain. Huwag ng kung ano-ano. Napapadalas ang pagbili mo ng kung ano-ano eh. Sambit pa ni Manong Lito kay Totoy. At ikaw naman na munti naming prinsesa, para sa'yo yan ah. Mag-ingat kayo palagi ng mga kapatid mo ah. Sambit pa ni Manong Lito sa kanyang bunsong anak. Saka nito ginulo ang buhok nito habang nakangiti. O siya sige, magsipasok na kayo mga anak ko. Sambit pa ni Manong Lito at hinatid sa gate ang mga anak niya na papasok sa eskwelahan malapit lamang sa bahay nila na walking distance lamang. Nagpaalam naman ang mga ito ng maayos sa kanilang ama at hinalikan ang pisngi na tulad ng ginagawa ng karaniwang pamilya sa Pilipinas. Bago umalis sa mga ito ay agad namang muling nagsambit nang habilin ang ama nilang si Mang Lito. Ingat kayo, at ikaw naman Kiko, palagi mong babantayan ang mga kapatid mo. Tulad ng dati, ay hatid mong mga kapatid mo pa uwi. Sambit pa ni Manong Lito kay Kiko na kanyang panganay at saka sumang-ayon nito. Sige pa, una na po kami. Salamat po ulit sa pabaon ha. Ingat din po kayo sa trabaho pa. Sambit pa nito sa kanyang ama at saka kumaway. Kaya't nagsikaway din ang mga kapatid niya na sina Lily, Totoy at Jenny. Kinawayan naman ni Manong Lito ang mga ito saka siya pumasok sa kanilang bahay upang ikandado ito. Matapos niyang gawin yon ay agad din niyang kinuha ang bag niya na naglalaman ng kanyang mga gagamitin sa kanyang trabaho. Agad siyang umalis sa kanilang bahay saka pumunta sa kanyang trabaho. Doon ay agad nagpalit ng uniforme pang konstruksyon si Manong Lito dahil yun naman talaga ang totoong trabaho nito. Sa totoo lang ay matagal na nitong nililihim ang kanyang totoong trabaho
na hindi talaga siya nagtatrabaho sa opisina ng mga kumpanya o kung ano pa mang mas matataas na sahod dahil siya ay construction worker lamang. Sa maghapon naman ay malaki naman ang kanyang kinikita dahil ang ibang lugar sa kanila ay madaming nagpapatayo ng mga bahay at kung ano-ano pang mga gusali, tulay at iba pa. Gusto kasi ni Manong Lito na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak at mamuhay ng matiwasay at walang husgang mga tao o kahit mangbubuli sa kanyang mga anak. Hindi kasi maatim ni Manong Lito na maranasan ng kanyang mga anak ang sinapit niya noong bata pa lamang siya. Laki kasi sa hirap si Manong Lito at kumakayod siya ngayon para sa mga anak niya. Kung hindi lamang para sa kanyang mga anak ay hindi siya magpapakahirap. Ayaw niya din kasing hinahamak siya ng ibang mga katrabaho niya noon. Kaya naman natutunang magpanggap ni Manong Lito at ipakitang may kayang kanilang pamilya kahit wala naman talaga. Sa totoo lang ay naipundar niya ang kanyang bahay at mga kagamitan dahil sa pag-abroad nito noon bilang OFW. Inipon niya ang pera hanggang sa makaipon siya ng pangpagawa ng kanyang bahay at pambili ng maliit na lote. Kasama na rin doon ang mga babaunin at kung ano pang allowance na kakailanganin ng kanyang mga anak. Kaya naman kahit paano ay naipapakita niya na may marangya silang buhay at may nasasabi siya. Si Manong Lito kasi ay matyaga, matipid at nagtatagal talaga sa mga pinagtatrabahuan niya dahil sa husay din at pulido kong gumawa. Mapabahay, tulay, gusali at iba pa, basta siya ay naroon, siguradong maganda at pang-professional ang kanyang gawa dahil sa experience na kanyang daladala saan man siya magpunta. Halos 7 taon na siyang nagtatrabaho sa construction at gamay niya mga pasikot-sikot nito ang mga materyales na gagamitin, kung paano bubuin at kung ano-ano pa. Halos para na rin siyang engineer. Ang kaso nga lang ay hindi nakapagtapos si Manong Lito. Kaya't kahit eksperyensado sa larangan ng construction ay hindi niya nakukuha ang pasahod na gusto niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay natapos nang magpalit si Manong Lito. Agad niyang kinapa ang kanyang bulsa upang kunin ang natitira niyang pera. Palagi kasi itong may natitirang pera sa kanyang bulsa, ngunit bago pa niya makuha ang pera ay may nakapa si Manong Lito na parang papel. Kaya naman agad niyang kinuha yon at doon ay nakita niya ang family picture nila bago sila iwan ng kanyang asawa noon at hindi na muling nagpadala. Iyon ang huling family picture na kasama pati ang kanilang ina. Maluwalo ang pinagbasda ni Manong Lito ang kanyang buong pamilya. Para sa inyo mga mahal kong anak, gagawin ko ang lahat. Sambit pa ni Manong Lito, saka itong umiti at muling binalik ang family picture mula sa kanyang bulsa. Muli niyang kinapa ang perang naroon at kinuha kasabay nun ay binilang niya upang yun ang maging kanyang allowance para sa kanyang pagkain. Hindi na kasi nagluto si Manong Lito dahil sa pagod nito sa kanyang mga trabaho, kaya madalas na lang silang bumili ng lutong pagkain. Matapos yun ay inumpisahan na ni Manong Lito ang kanyang trabaho at tulad ng araw-araw niyang pagpasok ay unti-unting nabubuo ang isang magandang bahay. Araw-araw ay ganun ang kanyang ginagawa. Hindi lamang pagkukonstruksyon sa bahay na yon ang kanyang ginagawa. Dahil pagkatapos noon ay nakuha pa ng ibang sideline si Manong Lito upang may maidagdag sa ipon niya sa kanyang bangko. Ang kanyang mga anak naman ay palaging busy rin sa kani-kanilang gawain sa eskwelahan. Madalas na naiiwan sa bahay nila ang kanilang panganay na si Kiko. Sa totoo lang pag umuwi ang ama nitong si Lito ay para bang may napapansin ito sa kanyang ama. Palagi kasi itong pagod na pagod kapag nakakauwi ito. Madalas ding umiitim ang dati nitong maputing balat. Madalas kasi kapag umuwi si Manong Lito mula sa kanyang trabaho bilang isang manager daw kuno sa isang kumpanya ay unti-unting nag-iiba ang kulay nito na para bang babad na babad sa arawan. Pero hindi na lamang yun pinansin ni Kiko, bagkus ay mas inigihan ni Kiko ang kanyang pag-aaral at ginagayad ang kanyang mga nakababatang kapatid na siya din namang ikinatutuwa ng kanyang ama na si Manong Lito dahil nakikita nito ang kanyang mga anak na pursigidong makapagtapos ng pag-aaral.
Kaya naman mas lalo pang ginaganahang kumayod si Manong Lito sa araw-araw. Samantala tuwing papasok si Kiko sa eskwelahan ay palaging napupuri ang mga ito. Kilala kasi ang pamilya nila Manong Lito na may kaya sa buhay, kaya naman panay din ang sabi ng mga ito ng sana all at kung ano-ano pa. Hindi naman na bago kina Kiko, Lily, Totoy at Jenny ang setup na ganon. Sa totoo lang ay pinagmamalaki pa nga ni Kiko at ang iba niyang mga kapatid ang sipag at dedikasyon ng kanilang ama sa trabaho, lalo pat isa tong kilalang manager. Pumupunta rin ang kanilang ama sa eskwelahan habang nakasuot ng tuxedo upang magbayad lamang ng tuition fee sa eskwelahan. Ang eskwelahan kasing pinapasukan ng mga kapatid niya at maging si Kiko ay bukod sa walking distance lamang ay talagang malaki ang tuition fee dahil pribado ang eskwelahan ng mga ito. Wala namang kaso yon kay Manong Lito, basta't nakikita nitong nagpupursigi at masisipag ang kanyang mga anak ay sapat na yon upang kanyang pagkunan ng lakas. Isang araw habang nasa eskwelahan si Kiko kasama ang kanyang mga kapatid ay nag-usap-usap ang mga ito nang mag-break time ang mga ito. Kuya Kiko, talaga bang manager si Papa? Akala ko ibang trabaho niya. Napapansin ko kasi, nag-iibang kulay ng balat ni Papa. Sambit pa ni Totoy kay Kiko. Oo nga Kuya Kiko, di ba dapat hindi ganun kalala ang pagbabago ng balat ni Papa? Sabad pa ni Lily na naku-curious din. Napapaisip naman si Jenny dahil hindi naman niya napapansin ang mga sinasabi nila Totoy at Lily. Agad namang napakunot si Kiko at nagbuntong hininga. Hindi nakakatulong na nagtataka tayo sa mga ginagawa ni Papa para sa atin. Kaya ang mabuti pa ay mag-focus tayo sa maaari natin may tulong sa kanya. Ano man ang trabaho ni Papa ay nasisiguro kong marangal yun. Kaya tama lang na ipagmalaki natin siya. Sambit pa ni Kiko sa kanyang mga kapatid na siya namang napangiti rin sa nasabi niya. Sa totoo lang maski siya ay nagtataka rin kung totoo bang iyon ang trabaho ng kanilang ama. Sobra kasi ang pagod nito tuwing uuwi, kaya't nag-aalala ang panganay ni Manong Lito na si Kiko. Lumipas pa ang oras na paulit-ulit lamang ang nangyayari, kaya't nagdududa na itong si Kiko. Kinabukasan sinundan niya ang kanyang ama at inihabilin niya kay Lily ang pagbabantay ng mga kapatid nito. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid na susunod na lamang siya. Sa mga araw na yun kasi ay walang pasok at bakante ang subject nila, kaya't sinamantala niya ang oras upang malaman kung totoo ang sinasabi nito hanggang sa makita nito kung saan siya pupunta. Doon ay nakita ni Kiko ang isang construction site. Nagtago si Kiko sa gilid upang hindi mapansin ni Manong Lito. Nakita niya ang kanyang ama na pumunta ng banyo. Malapit doon, paglabas nito ay iba na ang suot ng kanyang ama. Mula sa tuxedo na ngayon ay kanyang daladala ay nakabihis na to ng pang-construction dahilan para mapatakip ng bibig itong si Kiko. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa akala niyang manager ito ay hindi pala. Doon niya napagtanto na nagpapanggap ito bilang isang manager upang pagtakpan ang propesyon nito bilang construction worker. Lumuluha siya hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa hirap na dinaranas nito sa araw-araw habang sila ng mga kapatid niya ay kumakain ng maayos at nakakapag-aral ng walang alalahanin. Doon ay hindi napigilan ni Kiko ang kanyang sarili at tinawag ang kanyang ama. Pa! Sambit pa ni Kiko dahilan para magulat si Manong Lito nang makita ang kanyang anak. Anak? Kiko? Anong ginagawa mo rito? Sambit pa ni Manong Lito kay Kiko. Agad namang hindi yon pinansin ni Kiko at niyakap ang ama na siya namang nagulat muli sa ginawa nito, ngunit di naglaon ay niyakap niya rin ang kanyang anak. Naparito ako dahil kailangan kong malaman ang totoo, ama. Alam ko may tinatago ka, ngunit di ko pinansin yon dahil alam ko na marangal ang trabaho mo, ama. Hindi nyo naman po kailangan gawin ito. Kailanman ay hindi ka namin ikakahiya. Bagkus ay pagmamalaki namin kung ano man yung trabaho po ninyo.
Tanggap na tanggap po namin yan, Ama. Dahil para sa amin, kayo ang aming tinitingalang superhero. Sambit pa ni Kiko, dahilan para magiyakan ang mag-ama habang nakayakap. Ilang minuto pang lumipas ay kumala si Kiko kay Manong Lito. Ama, patawad po. Dahil hindi namin alam na ito pa lang inyong pinagkakakitaan. Habang kami ay masaya at matiwasay na nag-aaral at nagagasta, ang dapat sanang tinitipid naming pera. Ito pa lang inyong propesyon. Pero kahit ganun po, ay palagi niyo pong tatandaan. Mahal na mahal po namin kayo. Sambit pa ni Kiko, saka ngumiti habang tumutulo ang luha nito sa kanilang ama na si Manong Lito. Ngumiti naman si Manong Lito at sinabing, walang anuman. Di ba nga mga anak ko, gagawin ko ang lahat, mapatapos lang kayong apat. Mahal na mahal ko rin kayo ng mga kapatid mo, anak. Sambit pa ni Manong Lito habang naiyak at nangiti pa. Doon ay sinabi at ipinagtapat ni Manong Lito ang kanyang tunay na propesyon sa iba pa niyang mga anak na nagsiiyakan din. Baliwala rin sa mga to kung ano man ang trabaho nito dahil tulad ni Kiko ay masaya ang mga ito dahil marangal na trabaho pa rin yon. Hindi na lamang nila sinabi sa iba at idilim na lamang hanggang sa lumipas ang 1 taon ay nakagraduate na si Kiko. At lumipas pa ang 2 taon ay sa wakas ganap na ang engineer, itong si Kiko. Agad siyang nag-apply ng trabaho. Agad namang natanggap si Kiko dahil sa talino at husay ni Kiko sa pagiging engineer. Namayagpag sa industriya ang pangalan ni Kiko hanggang sa nakilala siya ng mga kumpanya na may malalaking proyekto. Sa kalahating taon niyang nagtatrabaho, kaya naman tumaas ang kanyang posisyon. Hanggang sa dumating ang araw na makabawi si Kiko sa kanyang ama, ay kinuha niya ang ama niya upang magpasweldo sa mga tauhan nila. Isang patunay lamang na gagawin ng isang ama ang kanyang tungkulin para sa kanyang mga anak. Ano man ang trabaho nito, malinis man o madungis, basta't ang mahalaga ay marangal. Hindi kailanman dapat na ikinakahiya ang trabahong construction, bagkus ay dapat lamang na ipagmalaki.